let me share with you the purpose of life according to our Creator, God. Ano po ang purpose ng buhay? Ang purpose ng buhay, base po sa inspiration o base po sa pagka-create natin ng ating Diyos, di po ba? Romans 8:28. Let's go to the Word of God. Romans 8:28. And we know that in all things God who works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon. Lahat po ng mga anak niya, no po, lahat ng nanalig kay Kristo, ay tinawag po tayo according to His purpose, according to the purpose of God. Kaya po ang Panginoon, meron po siyang purpose sa atin. Okay, let me read Acts 13:36. It's isa po sa mga pinakamagandang verse sa purpose sa Biblia. Now, when David had served God's purpose in his own life, in his own generations, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. So, si David, ang sabi po dito, nung maserve na niya, matapos na niya ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay, para sa kanyang generation, siya ay namatay na. So, kailangan po, mga kapatid, tayong lahat ay maseserve natin yung purpose ng Diyos. No po? Mabubuhay tayo sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Napaka-importante po niyan, mga kapatid ko. Ano? Kaya, gusto kong itanong muna ano po ba yung purpose ng inyong buhay? Bakit nabuhay po tayo? Bakit nabuhay ka? Natanong mo na ba yan? Napaka-importanting tanong yan. No? Napaka-importante. Sobrang basic. Fundamental. Para mabuhay ng may kahulugan. Para mabuhay ng tama. No? Bakit tayo nag-exist? Bakit tayo nag-exist? Bakit tayo nabubuhay? Mabilis mo bang masasagot kung ikaw ay tinanong anong purpose ng iyong buhay? Masasagot mo bang mabilis yan, kapatid ko? So, kailangan masagot mo ng mabilis. 'Di ba? Yung nasa mind mo na yan, nasa puso mo na yan, kung ano talaga yung purpose mo. Yung iba, masasagot siguro nilang mabilis. Pwede bang magtaas ng kamay kung clear ang purpose statement ng iyong buhay? Kung alam mo, very clear na ang purpose ng iyong buhay, magtaas ng kamay. Amen? Praise God sa lahat ng mga nagtaas ng kamay. Yung iba, hindi masyadong clear. So, ito pong message na to, kailangan niyo pong pakinggan para maging clear. O yung iba naman, alam niyo na yung purpose ng Diyos sa inyong buhay. Siguro, napag-aralan mo na yung purpose-driven life. Pero, hindi ka doon nabubuhay. So, kailangan, kapatid, sa araw na ito, ay pakinggan mo ang sinasabi ng Holy Spirit na kung alam mo na yung purpose ng buhay mo, doon ka mabuhay. No? Doon ka mabuhay. Hindi kung saan, para saan lang, di ba? Okay. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na uulitin ko. Ano ba ang definition ng purpose? Ano ba yung definition ng purpose? Let us go to the definition of the purpose. No, ito. The reason for which something is done or created or for which something exists. Tagalogin natin. Ang dahilan kung paano ang isang bagay o ang tao, ikaw at ako, bakit tayo na-create o na-likha? No, bakit tayo nag-exist? Ano yung dahilan? Bakit tayo nag-exist? Yan ang ibig sabihin ng purpose. Anong dahilan? Bakit tayo nag-exist? So, maganda ba? Ay, nako, napakaganda. Yan ang pinaka-basic. Alam nyo, yung purpose, konektado po ito sa
function ng buhay. Paano tayo magpa-function? Paano tayo mabubuhay? Paano magpa-function? Kaya yung tinatawag na functional life. Yung iba kasi, dysfunctional ang buhay. Bakit? Merong problema sa purpose. Maaring walang purpose, hindi alam ang purpose, o kaya naman, hindi nabubuhay sa purpose. Kaya dysfunctional. Ano po? At marami pong tao. Marami. Milyon-milyon, bilyon-bilyon. Dysfunctional ang buhay. Kasi, hindi nga alam ang purpose, ang dahilan bakit sila nabubuhay. Okay. Paano, una sa lahat, I would like to share 4 things about the purpose of life according to our Creator God. Una, how to know the true purpose of life. Kasi meron pong purpose na hindi tama. At maraming mga tao niyan. Millions or billions of people, meron silang in-embrace, meron silang nabuong purpose of life sa kanilang kaisipan. At pwede ko sabihin, kahit sa puso nila, pero hindi naman totoong purpose. No? So, how to know the true purpose of life? Makikita natin ang sagot sa Genesis 1:26 to 27. Kung ano talaga ang true purpose of life mo, kapatid ko. Yung iba, alam na, no? Inuulit ko na lang ito. At napakagandang ma-remind tayo ulit. No? Yung mga hindi pa alam, makinig po kayong mabuti. Lahat po na nakikinig mabuti, magsabing malakas na amen. Amen? Genesis 1:26 to 27, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So sabi dito, let us make mankind. So dito makikita natin sinong lumikha. Plural to eh. Let us make mankind. Ang gumawa sa lahat ng tao, ang lumikha sa iyo, kapatid ko, lumikha sa akin at sa lahat ng tao, walang iba kundi ang Creator God natin, di ba? The Trinity God, Yahweh. Amen ba, kapatid? The Trinity God, Yahweh. So, yung Creator God natin, dahil nga siya yung nag-create sa atin, ano ba yung purpose niya kung bakit niya tayo kinreate? So, siya yung nakakaalam. Siya ang nakakaalam kung ano ang purpose ng mankind. Purpose ng tao. No? Siya ang nakakaalam. Ang Creator God Yahweh natin, ang Trinity God, Father, Jesus, the Son, and the Holy Spirit. Kasi sila yung Creator natin, di ba? Kaya mga kapatid ko, how to know the true purpose of life? Ang answer, the only valid way is to know the purpose of our Creator God, who is the Trinity God. Yan lang. Yan lang ang paraan. Gusto kong maintindihan ninyo kasi nga, baka yung purpose ninyo kung saan-saan nyo lang kinuha o pinormulate. Paano nabuo yan sa isip ninyo, ang purpose ninyo? Kung hindi galing yung purpose ninyo sa ating Creator God, nagbigay ng buhay sa atin, lumikha sa atin, then it is not true purpose. Diba? Kung sino ang creator ng isang bagay, kunwari mo, invention, siya ang nakakalam ng purpose ng bagay ng kunwari. Itong hawak ko cellphone, kapatid ko ito, ang nakakaalam ng dahilan bakit ito nalikha, itong cellphone na to, ang nakakaalam ng dahilan na yon o mga dahilan ay walang iba kundi ang creator niya. Itong creator ng cellphone. So lahat to ng
naintindihan ang sinasabi ko, magsabing amen. Amen. So, ikaw, kinrate ka ng God. Ako, kinrate ako ng God. Yung creator natin, si God Yahweh, Trinity God. Siya lang ang makakapagsabi talaga ng ating true purpose. Kaya hindi pwedeng basahin lang kung saan-saang aklat yung ating purpose. Hindi pwedeng pakinggan lang kung sino-sinong tao, kung ano ang purpose. Kahit yung sarili mo, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong purpose. Pwede ba sabihin ng cellphone, ito yung purpose ko? Hindi. Yung cellphone, nakaasa lang yung dahilan bakit siya nalikha. Doon sa naglikha sa kanya. Doon lang siya nakaasa. So you cannot say na you create your own purpose. If you create your own purpose, then it's a wrong purpose, kapatid. It's a wrong purpose. You do not create your purpose of life. The purpose of your life, you don't create it. The only way para malaman mo yung totoong purpose, balik ka kay Creator God. Kung anong sinabi ni Creator God, yan ang purpose natin. Kaya pangalawa, kapatid, so maintindihan nito. Second thing, the Creator God gave the Bible to be the valid source of knowing our purpose. So, si God, siyempre, hindi natin siya nakikita. Nag-speak siya sa puso natin, pero siyempre, ano yan hindi pwedeng sabihin mo na nag-speak si God sa'yo, sa mind mo, nakalimitado sa Bible Nilikha na ng Diyos ang Bible, sinulat na ng Diyos ang Bible through around 40 authors. Binigay niya ang aklat na to, and this is the only book na magiging source natin para maintindihan natin, malaman natin yung ating purpose. Kasi ngayon, yung tanong how do I find my purpose? Have you found your purpose? No? Natagpuan nyo na ba ang purpose niya sa buhay? Matatagpuan nga yung purpose natin sa ating Creator God. At ang ating Creator God, dito sa aklat ng Biblia, dito niya nilagay ang purpose natin. Dito niya isinulat. Kaya kailangan maintindihan to. Kaya gustong-gusto ko po si Pastor Rick Warren nung gawin niya yung aklat na Purpose-Driven Life. Inaral niya ang Bible sa topic na purpose for, I think, kung di ako nagkakamali, mga 5 years. Pastor Rick Warren studied carefully the Bible. At sinearch niya ang iba't ibang mga translations, versions ng Bible para maintindihan talaga kung anong nakasulat sa Biblia na purpose ni God sa tao. Purpose ni God sa'yo at sa akin. Lalong-lalo na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Di ba? Kasi lahat ng mga anak ng Diyos, talagang ang ating source of authority lang. Biblia lang talaga. Di ba? So, mga kapatid ko, Biblia. Biblia talaga. Sabi na salita ng Panginoon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for the training in righteousness. Kaya itong Bible natin, alam natin yan, parati kong ini-emphasize yan sa church natin. Ang all scripture, no? Yung 66 books, yung lahat ng mga verses dito, all scripture, breathed out. Iningahan ito ng Diyos. Inspired by God. No? Ang Holy Spirit ang kumilos, nagbigay ng words sa lahat ng mga writers na napiling ng Bible, yung mga writers ng Bible, kagaya ni na Moses, na David, ni na Joshua,
no? At iba pang mga prophets, Jeremiah, Isaiah, no, sina Hosea, Malakay. At sa New Testament naman, sina Paul, si John, si Mark, si Luke, Matthew, di ba? Sila yung mga ginaid ng Holy Spirit para isulat ang Biblia. At nabuo nga yung isang Biblia na two divisions, Old Testament, New Testament, at 39 books sa Old Testament, 27 books sa New Testament. So sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Profitable ito for teaching the purpose of life. The purpose of your life, the purpose of my life. So dito lang natin kukunin. Ano? So alam niyo po, yung study of people o humankind, it's called anthropology. Anthropology po ang tawag dyan eh. Yung biological anthropology, yun yung studies ng biological development of humans. Paano lumabas ang tao? Paano nagkaroon ng tao? 'Di ba? So, praise God po. Kailangan malinaw sa ating lahat na ang pinagmulan ng tao ay ang Diyos. Amen? Sabi nga ng Colossians 1:16, for in Him all things were created in heaven and on earth. Sige, sa baba pa, Pastor Andrew. Yung, pakita natin yung Colossians 1:16. Sige. Colossians 1:16, please. Hindi, lagpas na tayo. Colossians 1:16. Sa number 2 lang, number 2. Point number 2. Nakita ko yung kanina nilagay mo. Ayun. Ay, hindi, sa point number 2. Sige pa. Colossians 1:16. Ay, wala. Okay, anyway, nasa third point yata mo nilagay, no? But anyway, ang Colossians 1:16, ganito ang nakasulat. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. No? So, mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nalikha through Christ and for Christ. All things were created by Christ. No? Kaya, yon. Yung creator natin ay sinulat niya dito sa Biblia kung ano ang dahilan niya kung bakit kanya binigyan ng buhay. Bakit kayo pinanganak? At hanggang ngayon, bakit ka pa nabubuhay? No? So, mga kapatid, the Bible is the only source of truth. The Bible is the only source of truth. Sa ating mga Kristiyano, ang tawag kasi natin dito, biblical anthropology. Yung biblical anthropology ay kino-cover yung theology sa tao. Kung bakit nabuhay ang tao, paano nabubuhay ang tao, no? The study of the human, ang Greek word ng anthropos, as it relates to God. Okay? So, kailangan yung purpose natin ay ang source, si God, at ang Bible. Biblically based. Hindi siya galing sa iba-ibang mga aklat. No. Siguro yung mga aklat na Christian book na ine-explain yung Bible din, makakatulong yun. No? Kasi alam niyo maraming mga aklat na nasulat tungkol sa purpose. Thousands and thousands ang nasulat ng mga aklat tungkol sa purpose. Pero ang
pwede lang nating paniwalaan talaga na aklat na magtuturo sa atin sa purpose ng buhay natin, walang iba kundi ang Bible lang. Clear po ba yon? Is that clear? Kung clear po yan, magsabing malakas na amen. Psalm 19 verse 7, the Word of God says, Psalm 19 verse 7, yes, Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Sabi doon sa Psalm 19:7. Perfect po ito. Perfect po ito. Itong Bible na to. At ito lang ang perfectly na makakapagturo sa atin kung ano ang purpose ng buhay natin, kung ano ang purpose ni God sa buhay natin, purpose ni God kung bakit kanya nilikha, bakit ka nabuhay. Sabi ng Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Proverbs 30 verse 5. Every word of God proves true. Ito lang yung katotohanan, kapatid. Amen? Ito lang ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ngayon araw na to, nililinaw ko sa inyo kasi nga ang mga, yung, no offense yung mga maayos mag-isip, nag-iisip sila ng purpose ng kanilang buhay. Kasi nga ano yan nasa social media, bukang bibig, ang kahalagahan ng purpose sa buhay. Naghahanap ng purpose ngayon ng tao. Ngayon, kapatid, kung ikaw, naghanap ka ng purpose, tapos meron ka ng purpose ngayon, pero hindi naman galing sa Bible. Please, kapatid, erase mo, i-delete mo sa mind and heart mo kung hindi galing sa Bible ang purpose ng iyong buhay. I-delete. Pakisabi sa kanan kaliwa, delete please, delete. Kasi, ito lang ang word of God lang ang true, no? Na panggagalingan ng purpose ng iyong buhay. Kasi yung iba, dahil sa kaka-social media, parating sinasabi, ang purpose ng buhay ko, yun, magtrabaho, magpakayaman. Ang purpose ng buhay ko, mag-raise up ng pamilya. No? Mga rules yan, pero siguro may connection din sa purpose, pero hindi naman talaga yan ang purpose lang. So, kailangan pakinggan mong mabuti ang message na to na sinasabi ko sa iyo, kapatid, by the guidance, by the leading of the Holy Spirit, at talagang aralin mo rin yung purpose-driven life araw-araw, basahin mo para maintindihan mo. Amen? Bible kasi, Bible. So, bakit mahalaga? Pangatlo, bakit mahalaga yung meron kang biblical purpose? No? So, sabihin natin lahat, biblical purpose. Bible-based purpose. Yan lang ang yan lang ang tamang purpose, yung Bible-based. Bible-based lang. Ang tawag natin, biblical purpose. Everybody say biblical purpose. Ano yung intrinsic value at importance of purpose in life according to the Bible? No? So pagka sinabing according to the Bible, according to God. According to God. Ano yung bakit essential ito? Bakit essential? No. Lalong-lalo na ngayon sa mga youth, no? Kasi maraming problema no, sa mga panahong ito. Pero yung mga matatanda, ganun din I love you all, no offense, pero kung nabubuhay po tayong walang purpose, biblical purpose, umpisahan nyo po ngayon, no? Kasi nilagay nga ng Panginoon sa puso ko parang yung iba hindi nabubuhay sa kanilang biblical purpose. Parang lang, normal lang na routine ng buhay, paikot-ikot, kagaya ng mga taong
walang relationship kay God. Walang relationship kay Christ. Kasi kung tunay tayong may relationship kay God, anak tayo ng Diyos, kailangan alam mo yung biblical purpose mo eh. Yung purpose mo based on the Bible. Kasi yun nga yung purpose mo according to God. According to your Creator, God. Amen ba? Kapatid, malinaw ba? Amen. Malinaw. Praise God. So, anim na bagay. Biblical purpose teaches the meaningful life, avoiding a wasted life. Kaya importanteng alam mo yung biblical purpose mo kasi gusto mo ng meaningful life eh, di ba? Everyone who wants a meaningful life, biblical purpose ang panggagalingan yan, kapatid. Biblical purpose. We cannot attain or live a meaningful life without understanding the biblical purpose ng Diyos sa atin. Ha? So, ma-avoid natin yung wasted life. Kagaya ni Solomon, di ba? Inaral natin, meaningless life. Meaningless life. Yan ang naging problema ni Solomon. Many years ng kanyang buhay, wasted. He lived a meaningless life. Nabasa niyo na po ng paulit-ulit, di ba? Yung Ecclesiastes. The message of Ecclesiastes is avoiding a meaningless life. So, paano ma-avoid ang meaningless life? Which is a wasted life. Kailangan, alam mo yung purpose mo according to God. Purpose of your life according to God, which is called biblical purpose. Amen, mga kapatid. Number 2, biblical purpose defines your core values of eternal significance. Di ba importante yung mga core values? Yung pinaniniwalaan mong matindi, core values mo yan eh. Yung values mo sa buhay, pinapahalagaan mo sa buhay. Core values sa family, core values sa trabaho, core values sa lahat ng bagay, possessions, no? So, yung biblical purpose mo magde-define na ang mga core values mo ay may eternal significance. Kasi nga yung iba, yung core values nila, temporary lang, pangmundo lang, pang-earthly lang. Kaya trabaho ng trabaho, kumita ng pera, mag-accumulate ng properties, ng mga awards, di ba? Yan ang kanilang ginagawa eh. Kasi, yung mundo ganyan umiikot. Yung core values nila, pang-temporal. Pero sa ating mga Christians, hindi po pang-temporal yung core values natin. Dapat ang core values natin may eternal significance. Amen? Ibig sabihin ng eternal significance, hindi lang pang lupa, hindi lang pang mundo. Kaya yan, yung core values natin, madidefine kapag alam mo yung biblical purpose mo. Yung purpose ni God sa iyong buhay. Pangatlo, biblical purpose clarifies your self-worth. Importante ang self-worth eh, di ba? Yung halaga ng buhay mo. Yung iba, kaya nagsuicide kasi yung self-worth nila na zero. Walang self-worth. Lahat ng mga nagsuicide, nasesero yung self-worth. O kaya nagiging negative pa. Negative self-worth. O. Kaya po message natin actually ito, mga kapatid ko, para yung self-worth natin maging yung pagpapahalaga natin sa buhay natin, sa sarili natin, para maging malakas. Kasi nga yan ang pinaka-problema ngayon. Diba? Lalong-lalo na yung mga youth. Pakisabi sa katabi niyo, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Pakisabi natin lahat, mahalaga ako sa Diyos.
paano mo namang malalaman na mahalaga ka? Mahalaga ka sa Diyos. Di, Bible. Bible. But the Word of God says, you are important to God. Ang Bible nagsasabi niyan Dahil nga sa kahalagahan mo, kahalagahan ko, ang Panginoong Yesus nagkatawang tao pa para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Praise God. Pangapat, bakit mahalaga na ang biblical purpose? Kasi biblical purpose gives us the genuine fulfillment and happiness. Ito po yung mga hinahanap ng tao Yan ang hinahanap mo, di ba? Yan ang hinahanap ko. Fulfillment. Happiness. Genuine happiness. Ang makakapagbigay lang ng genuine happiness at fulfillment sa buhay, yung biblical purpose natin. Yung reason bakit tayo nabubuhay. Kapag ka pinupulfill mo yung purpose mo, nagkakaroon ka ng happiness. Nagkakaroon ka ng sense of fulfillment kapag pinupulfill mo yung biblical purpose mo. Reason why God created you. At ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, why God saved you. Why God called you. No, mga kapatid. And then, pang-lima, biblical purpose protects your mental, emotional, and physical health. Di ba, ang laki ng problema ngayon sa mental health? Laki ho ng problema. Number one problem. At every now and then, makikita mo yung mga mental health, pinopost pa sa Facebook. Yung iba, yun, mga kapatid, kapag nagkakaroon tayo ng mental health issues, emotional health issues, no? Gaya ng mga na-anxiety tayo, na-depress tayo, at iba-iba pang mga negative thoughts and feelings, mas maganda po na kausapin na lang yung mentor, magpa-counsel sa pastor, kaysa i-post sa FB. No po? Kapag ka nagpo-post po tayo ng mga mental health issues, personal natin, no, mga mental health issues na personal natin, pinamamalita pa natin sa buong mundo na yung problema natin. No. Siyempre, lahat naman merong freedom of speech. Pwede mo naman gawin yun. Kaso, hindi nga healthy rin Hindi siya tama actually. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi okay ang mag-post ng mental health issues, personal mental health issues. Yung mga mga makakatulong na mga salita tungkol sa mental health issues, pwedeng i-post. Pero yung pansarili mo, tapos maraming hugot. Yung mga hugot. Kaya nga tawag sa mga maraming hugot, hugotera. Hugotero. Hindi po magandang pinopost yung mga hugot sa Facebook. Talagang pagka nag-post ka ng mga hugot at mga anger at maraming complaint, kaya broken-hearted, pagka nag-post kang ganyan, talagang pinapaalam mo na meron kang mental health issue. Meron kang emotional health issue. Kaya mas maganda, ang akin pong counsel sa inyo, kapatid ko, bilang pastor ninyo, kausapin na lang ang mentor at magpa-counsel na lang. Huwag nang gagamitin pa yung social media. Amen po ba? So ngayon, eto nga ako, ang nakita ko, yung mapoproteksyohan yung mental health natin sa iba't ibang mga negative na mga thoughts, mga negative emotions, kung alam mo yung purpose mo sa buhay. Yung lahat ng mga nangyayari sa'yo, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, to those who have been called according to His purpose.
Lahat, as in lahat. Sabihin mo sa katabi mo, lahat. Lahat ng nangyayari sa'yo works for the good. May purpose si God. So kapag alam mo yung biblical purpose mo, makikita mo rin, meron kang tinatawag na biblical purpose mentality or biblical purpose mindset. Everybody say biblical purpose mindset. Meron kang biblical purpose mindset na lahat ng mga nangyayari sa'yo, may purpose ang God. May purpose ang God. Kaya ang kailangan gawin, surrender to God kagad. Ano man nangyayari, so surrender mo. Ibibigay mo ulit mo kagad kay God. Cast all your cares upon Him for He cares for you. Kapatid. No? So, marami pong mga yung mental health issues, emotional health issues, mga negative feelings, no? Kahit yung mga suicidal thoughts, ay ma-avoid mo yan kapag meron kang strong biblical purpose. Pagka-clear ang purpose mo sa buhay according to God, hindi ka magsusuicide. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Kasi nga, yung nakasulat dito, truth sets free. John 8:32. You will know the truth and the truth sets free. Mahalaga ka sa Diyos. Pagkasabi sa katabi niyo, mahalaga ka sa Diyos, kapatid. Mahalaga ka sa Diyos. Ang buhay mo, mahalaga sa Diyos. No? Mayroon kang great destiny. Matindi ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Jeremiah 29:11, kapatid. Kaya never mong iisipin ang suicide. Suicidal thoughts are demonic thoughts. Sabihin mo sa katabi mo, suicidal thoughts are demonic thoughts. Galing yan sa demonyo. Galing yan sa demonyo. Lahat ng mga fearful thoughts, galing sa demonyo yan. Spirit of fear. Yung mga anxiety, galing sa demonyo yan. Yung mga uncontrollable anxiety, galing sa demonyo. Kapatid ko. Kaya kailangan, James 4:7. Ano sabi ng James 4:7? Submit to God. Submit mo kay God yung mga thoughts na yan. Fears, anxiety, negative thoughts, no? And feelings. Submit to God. Resist the devil and he will flee from you. James 4:7. Sabayan mo ng 1 John 3:8. The reason Jesus came was to destroy the devil's work. So yung mga devil's work na yan, anxiety, mga negative feelings, negative thoughts, suicidal thoughts, pag-pray mo, i-declare mo, destroy ng Panginoong Yesus. Amen? Ang tanging makakapag-set free lang si Jesus. John 8:36. Kung sino ang pinalaya ng anak, pinalaya ni Jesus, ay totoo ngang malaya, kapatid ko. So, totoo lang tayong lalaya kapag 100% na submitted, 100% na surrendered kay Jesus. Amen. At 100% kang submitted kay Jesus, kung 100% kang naniniwala sa Bible, 100% kang susunod sa Bible. So, panganim, bakit importante ang biblical purpose? Biblical purpose provides inspiration and motivation for living, especially when life gets hard and so difficult. So, yung buhay dito sa mundo, kapatid ko, maraming hardships, maraming difficulties. Walang easy life. Alam nyo, ang mga problema, normal. Ang mga pagsubok, normal dito sa lupa. No? Normal lang lahat yan. Ngayon, pagka alam mo yung purpose mo sa buhay, according to God, no? Alam mo yung purpose mo na binigay ng Diyos sa'yo,
hindi ka ah, lumalalim o nababaon sa discouragement, no? Yung kasing purpose mo nag-i-inspire sa'yo, nagmo-motivate sa'yo para magpatuloy, para magtagumpay, no? At i-fulfill ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, importante ang biblical purpose. Biblical purpose means purpose based on the Bible, purpose according to God. Amen? Now, mga kapatid ko, as I close this message today, yung pang-apat, importanteng ipaliwanag ko sa inyo. Yung pang-apat na to. Ito na yung kailangan mong pakatandaan. Itong message na ito ngayon, kailangan naiintindihan mo lahat, ano? Pero itong pang-apat, ito na yung pakakatandaan mo. Our bottom line biblical purpose in life is to live a life that glorifies God by living in and for the will of God, following the example of our Lord Jesus. Lahat to ng nakakuha nun, magsabing amen. So yung pinaka-bottom line, ito na, kailangan clear na sa'yo. Ang biblical purpose mo sa buhay, biblical purpose ko sa buhay, ay buhay, yung mabuhay tayo na nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Hindi yung para sumaya lang tayo, kapatid. No? Yung buhay na nakakapagparangal sa Diyos. Yun ang biblical purpose natin. At paano yun? Paano mag-glorify si God? Kung nabubuhay tayo sa kanyang kalooban at para sa kanyang kalooban. Kasi yun ang example ng ating Panginoong Hesus. Romans 11:36. Romans 11:36 says, for from Him and through Him and for Him are all things, to Him be the glory forever. So, for from Him and through Him and for Him are all things. Included ka doon. Ako. Yung buhay natin, from Him. Ang buhay mo, kapatid, from Him. And through Him, through God. At ang buhay mo is for God. To Him be the glory forever and ever. Amen. Alam nyo yung Romans 11:36 na yan. Very powerful verse na yan. Sobrang powerful ang verse na yan. Sobrang nakaka-set free yan na alam mo na yung buhay mo galing sa Diyos. Kaya ka nabubuhay araw-araw dahil sa grace ni God. At yung pinakahuling, ang buhay mo para sa Diyos. Para sa Diyos po ba ang buhay natin, kapatid? O para sa sarili natin? Para sa pamilya? Para sa trabaho? Para sa pera? Para sa ambisyon? Kailangan very clear na ang buhay natin para sa Diyos, for God. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, ang buhay natin, kapatid, para sa Diyos. Amen? So yun ang tinuturo ng Bible. Para sa Diyos ang buhay natin. Kasi pagka nabuhay ka para sa sarili mo, o para sa pangarap mo, para sa sarili mo lang, o para sa pamilya mo lang, ay patay. Hindi tama. Hindi tama. Hindi biblical. So dito, kapatid ko, gusto ko sabihin na tayo, mabubuhay tayo for the glory of God. No? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang example ng Panginoong Hesus. No? Para sa kaluwalhatian ng Ama. At ginawa niya ang kalooban ng Ama. Kasi paano mag-glorify ang Diyos? Mag-glorify si God sa buhay natin kapag ka nabubuhay tayo sa kalooban niya, sa kagustuhan niya. Nabubuhay tayo na sumusunod sa kanyang mga salita. Ano sabi ng John 6:38? Si Jesus ang nagsabi, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. No?
Kaya bumaba, gawin ang kalooban ng Ama. Si Jesus ang pinaka-example natin. Lahat ng totoong Kristiyano dito, magsabing amen. Amen. Follower of Christ tayo, di ba? We follow the example of Christ. We follow His teachings. We follow His commands. Oh, pareho tayo ng Panginoong Hesus. Pareho po tayo ng Panginoong Hesus. Kaya tayo nabubuhay dito sa lupa to do the will of God. To do the will of God. Isa pang verse dito sa Hebrews 10:7. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. So yun ang dahilan kung bakit pumanaog dito ang Panginoong Hesus. To do the will of God. So tayo, isinilang tayo dito sa lupa. Yun din ang dahilan bakit tayo nabubuhay. To do the will of God. At dyan mag-glorify si God. So when we do not live in the will of God, and we do not live for the will of God, then God is not glorified. Di ba? Hindi nag-glorify si God pag hindi yung kalooban yung ginagawa natin eh. Amen po ba? Sabi nga niya sa 1 John 2:16-17, for all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Whoever does the will of God abides forever. So dito po, yung mga totoong mga anak ng Diyos, totoong may eternal life, ang concern natin sa buhay ay ang will ni God. Yun ang purpose of life natin, to do the will of God, because doing the will of God is the life that glorifies God. Bottom line purpose of life is glorify God by living in the will of God and by living for the will of God. So, gusto kong basahin yung Psalm 143:10. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. So, kailangan po every day, no? Ang good spirit, ang Holy Spirit paturo tayo. Teach me to do the will of God. Yung prayer natin, Holy Spirit, turuan mo akong mabuhay sa kalooban ng Ama. Yon. Kapag ka tayo, nagpe-pray tayo every day to do the will of God, nabubuhay tayo sa purpose ng ating buhay. So, yung mga merong tinatawag na strong sense of purpose of life, nabubuhay sila sa kalooban ng Diyos araw-araw. Kasi yung ibang mga Christians, mentally lang eh. Mentally. Siguro one day, in the past, kinlarify na ni God sa'yo kung anong purpose mo sa buhay according to Him. Pero, nakakalimutan mo. Kaya nga, this morning dyan sa inyo, ay yan ang message, nilagay ng Panginoon sa puso ko. I am reminding you, kapatid, I am reminding you today na magkaroon ka ng strong sense of purpose of life. Ibig sabihin, dun ka mabuhay sa purpose mo sa buhay, sa biblical purpose mo, hindi sa gusto mo lang. No? Kasi, yun nga, parating nagso-social media, o kaya hindi masyadong ini-stress ng magulang. Hindi ibig sabihin, hindi ini-explain ng magulang, hindi nire-remind ng magulang. So, kailangan, magmula sa araw na to,
for the next 6 weeks, sa mga pamilya natin, lalong-lalo yung mga magulang, sa mga gathering natin, care group, meeting natin, sa mga mentoring, yung bang remind natin for the next 6 weeks, yung mabuhay tayo sa purpose ng buhay natin. And after 6 weeks, lahat tayo nabubuhay na may strong sense of purpose. Amen? Yung strong sense of purpose. Hindi lang yung going through the motions of life na wala lang, gising. Tapos gagawin lang yung normal na ginagawa sa buhay. Kaya cycle lang, paikot-ikot lang. Pero pagka mayroon kang strong sense of purpose, nako, every day is a meaningful day. Life is meaningful and every day is a meaningful day because ang purpose mo to glorify God by living in the will of God, by living for the will of God. Amen ba mga kapatid? Kaya as I close, the last verse is Acts 13:36, kagaya ni David. Sinabi ni David na yung unang verse natin, di ba? Yung pinakaunang verse natin yan eh. Pangalawang verse natin, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Di ba napakaganda na tayong lahat sa ating kamatayan, ang sasabihin sa atin, we had served God's purpose in our own generation. Di ba? So kapatid ko, yung mga senior citizen dyan, mga 50s, 60s, 70s, naku, pumokus na po tayong mabuti sa ating purpose. Amen. Pero yung mga young married couple dyan, yung mga youth, lahat ng mga pinakabatang youth dyan, kailangan clear na mabubuhay tayo sa ating purpose of life according to God. No, hindi yung basta gusto lang, tapos na-impluwensyahan ng mga kaibigan, ungodly friends. Yung dapat kasi kung lahat tayo godly yung mga kaibigan, we are always strengthening yung purpose natin. O mabuhay tayo sa purpose ng God. Mabuhay tayo, gawin natin ang purpose ng God sa buhay natin. Amen ba mga kapatid? Kaya, sino po dito mabubuhay sa purpose ng God sa kanyang buhay? Magsabing amen. Please, raise your hand. Raise your hand. Thank you, kapatid, na di kita nakikita, pero nakikita ka ng Diyos at nakikita ka ng katabi mo. No? Salamat, nakataas ang kamay mo at mabubuhay ka sa purpose ng buhay according to God. Biblical purpose. Ngayon, eto, ang gagawin mo for the next 6 weeks of your life. Kailangan meron kang PDF ng 40 days of purpose ni Rick Warren. Dapat kunin mo yan. Kunin mo yung PDF na yan. Kung yung iba dyan, yung mga medyo senior citizen, hindi nyo alam yung, siyempre hindi kayo nakakabasa ng PDF sa cellphone, magpakopya kayo. Magpakopya kayo yung hard copy. No? Every day, kasi 40 days yan, every day. For the next 40 days, may strengthen yung purpose natin sa buhay, galing kay God, no? Mabubuhay ka ng may strong sense of purpose. Amen? Amen ba, mga kapatid? At makikita mo, ang sarap palang mabuhay. Ang sarap gumising kapag doon ka nabubuhay para sa purpose mo. So, ulitin ko lang ha. Kailangan gawin mo yung 40 days of purpose every day. Yan ang devotion natin. Wala na tayong i-devotion. Wala na pong magde-devotion. Ibig sabihin, pwede namang mag-extra devotion. Now, don't get me wrong. Pwede kayong mag-extra devotion, pero every one of us must read. Sabihin niyo po sa kata mo, must read and meditate
Every day on the 40 days of purpose. Amen ba, kapatid? Kasi yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang nakalagay sa puso ko na in these last days, tayong lahat sa church, nabubuhay tayo na may strong sense of purpose. At yung purpose natin, gaaling lang sa ating Creator God. At galing lang. Aral lang ng Biblia para siguradong katotohanan. Amen? Kaya ulitin ko, kung hindi galing sa Creator God at sa Bible, ang purpose mo, i-discard. I'm sorry po. I'm sorry. Discard. Delete. Alisin na. Burahin na. Kailangan yung purpose mo galing sa Bible. At yun nga, yung bottom line. Anong bottom line? Ulitin natin, Pastor Andrew, yung bottom line ng purpose natin. Number 4, ang pinaka-bottom line ng purpose is the bottom line biblical purpose in life is to live a life that glorifies God by living in and for the will of God, following the example of our Lord Jesus Christ. So, kailangan, kopyahin mo to. Amen? Ilagay mo sa puso mo yan. Ang Holy Spirit ang maglagay sa'yo. Tapos, pag-aaralan natin yung 5 bagay na paano mabubuhay sa kalooban ng Diyos. No? Sa mga susunod na linggo, 5 ang pag-aaralan natin na tinuturo ng Bible na activities. Paano tayo mabuhay. So, mga kapatid, ang buhay natin hindi magiging dysfunctional. Magiging napakaganda ng buhay natin pagka nabuhay tayo sa ating identity kay Christ, pagka nabuhay tayo doon sa calling natin, calling ni God sa buhay natin. Pagka yun mga sinapamuhay natin, nabuhay tayo sa kalooban ng Diyos, ang sarap mabuhay. Hindi ka mame-mental health. Amen? Hindi ka magsasayang ng buhay. Amen? Ang buhay mo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos at ang buhay mo magiging kagamit-gamit sa Diyos. At alam ko, habang nabubuhay ka sa purpose mo, lahat ng great plan ng God sa'yo, pati na success, pati na godly prosperity, idadagdag na lang ng Panginoon yan. Pero makikita natin, it's not so much about material things. No. It's about making God happy in our life. Yung bang gusto mo lang mag-glorify talaga siya sa buhay mo. Amen ba mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand in the presence of God. Let us all stand in the presence of God. At ngayon, mga kapatid, nais ko lang po na itaas po ninyo ang inyong kamay. Itaas po ninyo ang inyong kamay at magpasalamat tayo sa Holy Spirit na ipinaliwanag niya ang purpose of life according to God, according to our Creator God sa atin sa umagang ito. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Holy Spirit, na nakinig ang aking mga kapatid at ipinaunawa niyo po ang purpose of life according to our Creator God, according to the Bible. At ngayon, ang aking mga kapatid ay malinaw na meron na silang purpose sa buhay. Malinaw na yung purpose nila, ito yung tamang purpose ng buhay. Kapatid, as I pray for you, raise your hand. I pray for you, you will do the 40 day of purpose. Amen? Every day, babasahin mo yung 40 day of purpose. Every day starting tomorrow. And I pray for you that the Holy Spirit will empower you, will guide you, will lead you. At every day, magiging super blessed ka na wow, naging malinaw, lumilinaw sa'yo ang purpose of life mo. Amen?
Salamat. Salamat o Diyos. Holy Spirit, i-guide niyo po ang aking mga kapatid. Everyday silang magbabasa ng purpose-driven life. Maraming salamat po. And now, mga kapatid, raise your hand. I would like to bless you. The Lord bless you. Bless your mind. Bless your emotion. Bless your heart. Bless your health. The Lord keep you. The Lord will protect you from all harms, kapatid. And the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Kapatid, you will succeed in life. You will prosper in life as you obey God sa buhay mo. Kapatid, kasama mo ang Holy Spirit. Always be filled by the Holy Spirit every day. Shalom. Shalom. Shalom po.